ano pa, parang not yet fully convinced. Sabi ko is ano, nung getting closer to yung release, doon ako nagkaka-nightmares eh. Bumabalik sa akin yung ano, yung pagka-arrest sa akin, na biglaan may dumangkot lang, dyan mo na lang nalaman may warrant. So parang sabi ko ganun kadali makuha yung liberty mo, ganun lang. Nagulat na lang po kayo, hindi nyo alam Hindi talaga at all. Na may warrant or may kaso. May kaso na sinama ako. I was nasa ribbon cutting ako eh. Diyan ko lang nalaman nung pinakita sa akin yung warrant. Sabi ko, bakit ko kasama dito? Saan yung ribbon cutting? Caloocan sa isang milk tea bar. Bagong bukas siya. And then, supposedly kasama kami ni King Gutierrez mag-ribbon cutting. And akala ko gimmick, nagsitakbuhan may mga pulis. Akala ko gimmick ng Batang Quiapo. Pero sir, sa 8-11 months na how were you able to ano yung parang yan yung sarili mo na para just to ano yan, faith in God na may plano. At frustrating at times. There were times frustrating. Siguro the first 3 or 4 months. Kasi talaga akala ko, sabi ko, confident ako na wala akong kasalanan. I really thought in 2-3 months, akala ko 2-3 months makaklaro na lalabas na to come out and ano, kitang-kita naman, sabi ko. And then yung palang tagal ng proseso, so nagpo-frustrate ako. So tell us your first night. Yung first night, ay wala akong tulog sa Camp Karingal. Wala akong tulog ng first night kasi nagigising ako na sana paggising ko bangungot lang, di ba, na nandito ako sa bahay. Pero yung first night, yung detention center sa Karingal, wala silang bed. So meron silang from other detainees ahead of me, so pinahiram lang ako ng foam. sa Karingal mo? Naka 2 months ako sa Karingal. 2 months din. Hindi, akala ko ordinal. No, sa Camp Karingal. Kaya nga maraming kaibigan gusto nilang dumalaw, napunta sa Krami nga, napunta sa Busan na. Hindi ako nakatulog ng first kasi yung mga ingay, yung mga ganun. And then every day may count, may head count. So gigising ka ng 5 o'clock kasi kailangan iligpit mo yung gamit, yung beddings before may 6 a.m. head count. So yan, nakapila kayo, mag-count kayo. Tapos sabi ko, totoo nandito. Pag-aralan ko na lang, di ba? Mag-adjust, no? Magamit ko sa later on eh. Yun na lang, ginawa ko niyo, parang nag-aaral na lang ako sa mga nangyayari. But all that time, parang hindi ko expected na I would even have to go to Tugigaraw. Kasi Tugigaraw. Sa Sanchez Mira, yung isang town doon sa Cagayan. Okay. Doon yung court eh. Bakit napunta? Hindi, doon nangyari yung nag-file ng complaint eh. Yung mga complainants are mainly from Sanchez Mira and Pero di ba may mga kamag-anak ako sa yan ang naging benefit eh. Ang dami kong na-meet ng mga kamag-anak ko. Dumadalaw na the last time nakita kami, silang pumunta sa Manila. Kasi dahil military yung father ko, nung growing up, puro NPA activity, hindi kami makauwi sa amin. So laking Manila kami. Sabi ko, ito naging lengthy stay ko sa Cagayan. parang nag-reunion. Reunion, ang dami kong na-meet sa Cepeda side, sa Go side. The last time we saw each other, parang ganun lang kami, maliit. Now here we are, mga senior, mga... What about Miss Maria? How did she handle everything? Especially on the first day. Ay, disbelief talaga sa kanya na sabi pa, bakit nadamay ka dyan? Bakit ka sinama? Anyone who would read the details, curious na bakit kasama ka?
somebody made a mistake or somebody made something. So, lalong nakaka-frustrate kasi parang kitang-kita naman eh. Kitang-kita naman yet somehow. Parang legally or the system cannot just gano'n. Sabihin niya, ay mali ito, sige out ka. Kailangan may prosesong dadaan pa sa ilang hearings. Anyway, it's really So because... kaya inabot ng 11 months bago kayo nakapag-bail na or na-release? Yung ano kasi, for bail, kasi non-bailable yung crime eh. Okay. Anyone is, nalaman ko lang to being there. So, pagkakanda yan sa role maging abogado. Yung non-bailable, you can still ask for bail. Parang titimbangin lang ng korte kung yung level of involvement or guilt. And then if it's light enough, mapayagan ka ng bail. Pero kung masyadong masama yung evidence sa'yo, hindi na yun. But even yung non-bailable, pwede mag-bail. So yung nangyari is they needed to have so many witnesses, complainants, magsalita muna. Anong nangyari sa ano. And from, present ako sa lahat ng hearings, yung nakita ko is all of them, sa testimony nila, hindi ako personally interacted with them or talked to them about any of this. So, although may iba na nandun ako sa accused list, sa actual testimony nila, ang lumabas, very weak yung connection sa akin. So, it took so many witnesses muna, parang kumuha ng basis na pwede rin pumayag sila sa bail. You were allowed to stay on, pero are you allowed to work? Ayan. To be with TV? And then, kahit mag-abroad pwede hindi, pero kailangan Kasi wala pang mag-motion ka. record. You have to give my lawyer has to give written motion to them na balak nilang punta. Kasi mo lawyer niyo? At taga doon si Jason Kalagi. Na talagang nag-local lawyer ako para mas mabilis eh. Kasi kung taga Manila, hihintayin mong libreng schedule niya para next hearing. Whereas itong si Attorney Kalagi, titibangin niya, ito yung hearing date. May ibang kliyente siya pero he can adjust the schedule. Kasi po di ba naiwan yung Finisyon kayo? plans to... Actually, Have you talked to Coco first? nag-message na si Coco na inaayos nila yung kwento. Tapos yung team niya nag-message din na confirming na hinahanda nila yung pagbabalik ng character ko. Ang role yun, di ba? Drug lord. Drug lord. Ganun pa rin po ba yung magiging Malamang kasi continuation lang eh. Nagkataon sa taping, yung nagtutukon kami ng baril ni Christopher De Leon. Tapos yung next scene, dapat may dalawa kami ni Jeffrey Tamang may lakad. By that time, na-arrest ako. So in-adjust na lang nila. Sabi nila, bakit wala si Mr. Wu? Tapos si Junie Gamboa, sabi niya, pinabalik ko muna sa Hong Kong. Kasi masyadong mainit ang ulo, baka magtuluyan ang putukan nila ni... So sa 11 months na yun, you were in Hong Kong. Cagayan, Hong Kong. Actually, nakakatuwa nga kasi sa jail, in both jails, in Karingal and Tuguegarao, fans sila ng Batang Quiapo. Talagang yung headcount, tinatapos nila bago lumabas ang Batang Quiapo. May mga TV dun na parang maraming nanonood. So napapanood nyo rin? Napapanood din kailangan tapos na. Nakikita ko yung nangyayari. Tapos yun, sabi niya, sir, kailan ka babalik? Sabi ko, hindi ko alam. Pero may schedule na kayo kung kailan mag-shoot? No. Last week lang nag-message yun eh. Aside from offering your comeback, ano pang mensahe ni Coco? Now that you're out. Si Coco? Mula sabi niya, they've been praying also. Alam mo yan ang biggest comfort sa akin is hearing all the prayers are coming in. Kasi sinulat-sulat ko pa sa papel. Sabi ng warden, bawal pala. Yung bail yata ni-release?
No, no nangyari. Yung bail is according to damages, may percentage per may formula. So it was big. Nasa million. And then, parang yung attorney ko humingi ng deduction na with the factors na yung level of yung involvement, yung guilt, yung whatever capacity to pay. So binaba naman. Pero million pa rin. Million pa rin binigay. Kasi yung automatic deduction is 50%. Pero may balak po kayong mag-countercharge or magsampa pag natapos na ng charges sa kanila? Minsan naiisip ko, but right now, not yet eh. Not yet. Yung first is to tapusin muna. Pero obviously, umalis ka na dun sa endorsement na yan. Ano, sarado na yung company na yun eh. Sarado na. 2019 pa lang out of touch yung may-ari at lahat eh. So lahat kami, just before nagseryoso na yung COVID, hindi wala, out of touch na. Yung mga numbers nila, pati yung mga social media nila wala na. So lahat kami nawawala.